mahal. Dr. Kaya 965 devotion. Ako po sa Alexander Gomez from batch 3. At ang topic po na talakayin natin ngayon ay madalas ba magselos ang partner mo? Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Exodus chapter 24 verse 14. At isang po natin ang ating puso isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, do not worship any other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Sa Tagalog, sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibuguin ay Diyos lang na mapanibuguin. Teaching number 1, God's jealousy protects His glory. Ang pagselos ng Diyos ay hindi tulad ng kasalanan ng pagselos ng tao. Hindi ito bunga ng insecurity o init. Salit ito ay mananas at makatarungan. Pinapakita nito na pinaprotektahan ng Diyos ang kanyang karapatan na sambahin, igalang at mahalin ng higit sa lahat. Ang kalwalhatian ng Diyos ay ang pinakamahalaga sa lahat ng likha at siya lamang ang karapat-dapat sa ating buong pagsamba. Kapag tayo ay sumasamba sa ibang bagay bukod sa Kanya, nilalapastangan natin ang kanyang kabanalan at katayuan bilang tanging Diyos. Teaching number 2, God's jealousy is for us, not against us. Kapag ang Diyos ay nagsiselos, hindi ito tanda ng galit na walang saysay, kundi tanda ng kanyang matinding pagmamahal sa atin. Parang isang asawang tapat na ayaw makita nilalapastangan o hindi nila ng kanilang mahal. Ganito rin ang Diyos, ayaw niyang mapariwara tayo sa mga bagay na makasisira sa atin. Teaching number 3, God's jealousy treasures covenant relationships. Ang relasyon natin sa Diyos ay hindi basta pagkakaibigan lamang. Ito ay tipan, isang sagradong kasunduan ng katapatan. Tulad ng kasal, inaasahan ng Diyos na tayo ay magiging tapat sa Kanya. Application number 1, devote yourself to God alone. Walang ibang dapat pagkukulan ng ating buhay, puso at pagsamba kundi ang Diyos. Ibig sabihin nito, isuko natin ang ating buong pagkatao sa Kanya, ang ating mga plano, pangarap at desisyon. Hinangaan natin na siya ang Panginoon ng ating buhay at sundin natin siya ng buong puso. Application number 2, desire God above family, wealth, and prestige. Mahalaga ang pamilya, tagumpay at kasaganaan, ngunit hindi ito dapat pumansin sa ating puso. Kapag mas mahal natin ang mga bagay na ito kasi sa Diyos, nagiging Diyos-Diyosa na sila. Ang tunay na pananampalataya ay yung muna ang Diyos sa lahat ng bagay, kahit na ito ay magdulot ng sakripisyo o pagkawala. Application number 3, demolish all idols and anything that replaces God. Ano man ang inuuna natin kaysa sa Diyos, trabaho, relasyon, ambisyon o kasiyahan ay naging Diyos-Diyosa. Kailangan bumagin at itakwil natin ang mga ito. Kapag sa natipis pa ay nangangulo ng pagtalikod sa anumang hadlang na pumapalit sa Kanya sa ating puso. Dapat tayo maging matapang sa pagputol ng anumang ugat ng kasalanan o pagkahumaling na lumalayo sa ating sa Diyos. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.